Narinig niyo na ba ang isang subway project na halos nawala dahil sa politika? Ito kung paano lumalaban ang Makati para sa kinabukasan nito, isang istasyon sa bawat pagkakataon. I-breakdown natin yan, Taglish style. Ang Makati Subway Project, na dating isang flagship plan para maibsan ang traffic at mapalakas ang pag-unlad ng siyudad, ay naipit sa isang maze ng politika at pera. Paano nga ba nangyari yun? Una, nagpasya ang Supreme Court na ang mga Embo Barangays, ilang mahahalagang lugar kung saan itatayo ang mga subway stations, ay hindi na magiging bahagi ng Makati, kundi ng Taguig. Big deal ito, kasi nawala ng importanteng lupa ang project. Ang Philippine Infradev, ang kumpanyang nasa likod ng subway, ay nagprotesta. Sabi nila, hindi na feasible ang project. Kaya umalis sila, at ang buong bagay ay napunta sa arbitration sa ibang bansa. Habang nag-aaway, ang mga commuters, naghihintay lang. Pero this 2026, sa ilalim ni Mayor Nancy Binay, ang Makati at Infradev ay sa wakas nagkasundo na mag-settle. Ang halaga? Mga 9 bilyong piso, plus penalties para sa late payments. Pero, ang Makati na ngayon ang nagmamay-ari ng subway project 100%. Ano ang susunod? Pwede na ngayong maghanap ang Makati ng mga bagong investors o makipag-partner sa iba. Ito ay isang bagong chapter at baka nga, matuloy na rin ang pangarap na subway ng siyudad. Minsan ang pag-unlad ay nangangahulugang ipaglaban ang sa iyo, kahit tumagal ng maraming taon. Abangan natin, babangon ba ulit ang subway ng Makati?